O eto, Ridon says Lebiste, no? Ayaw, oh. Ridon says Lebistes may face ethic complaint, no, over alleged illegal acquisition of Cabral files. O yan, mag-iiyakan na naman ng mga DDS nito, panigurado ako. Ang sasabihin na naman ng mga DDS nito naku po, iniiba ninyo, ginigipit ninyo. Si Pacquiao may insertion, no? Pero hindi senador. Alam niyo mga DDS, mga kababayan, Lebiste ang kanilang ano ngayon. Lebiste ang kanilang superhero ngayon 'di ba? Napapansin naman ho natin lahat 'yan. Oh, nagsimula kay Maharlika hanggang yung si Puke na USB, oy sorry, si USB, tapos si Morales, umabot kay ano pangalan nung isang bata? Si Barsaga, tapos ngayon Lebiste. Alam nyo mga kababayan, pagka nasabit yung pangalan ni Sara Duterte at yung pangalan ni Pulong dito sa mga insertion na ito, yung mga DDS biglang sasabihin, oh hindi totoo yan, biglang ganun. No? Ayaw nila ng nasasabit, ayaw nila nasasali. Aawayin na din huyang si Lebiste ng mga DDS, mga kababayan, once na nasabit o nasama yung pangalan dyan. Tsaka ito ang sinasabi ng mga DDS, para kayong mga engot, sabi daw, ay pinapatunayan nyo, pinipilit nyo na inagaw ni Leandro Lebiste sa kamay ni Yusek Cabral yung mga papeles. Di ibig sabihin, totoong galing yan kay Yusek Cabral. Ibig sabihin, totoo yung mga papeles o dokumento ni Lebiste. Hindi ho ganun yun. Bakit ho? 3-4 na buwan nang nasa kamay ni Lebiste yung mga papeles. Pwedeng dagdagan niya at pwedeng bawasan na yan. Ibig sabihin nga natin dyan, kontaminado na yan. Hindi yung talagang, inabot ni Yusek Cabral, ito yung mga papeles, ito yung mga proponent, ito yung mga taong sali dyan, tapos rekta sa DOJ. Hindi. Yung tipo ho bang may mga fingerprint sa mga crime scene ho, mga bossing. Tapos, merong mga bigla na lang mga nagsihawak, hindi na iningatan, hindi na nag-gloves, etc. Ganun na ganun yung kay Lebiste. Kontaminado na yung kung ano man yung inagaw niya. Kaya hindi na pwede na paniwalaan agad-agad. Basahin ko lang itong kay Ridon Manila House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon on Thursday said Batangas 1st District Leandro Lebiste faced a possible ethics complaint over the alleged unlawful acquisition of the so-called Cabral files while refers to the summary of questionable allocation per legislative district in the 2025 budget supposed recorded in Public Works and Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Baka nga nag-copy-paste siya ng selected. Merong nakikisali na naman Merong merong sabi, ako din ho, meron din akong kopya niyan. Parehas na parehas po kami ng kopya ni Congressman Lebiste. Kilala niyo yun? Kasi nagdududa na ho yung mamamayang Pilipino Duda na doon sa mga papeles na hawak ni ni Lebiste 'Di ba? Siyempre kailangan po may mga to the rescue na yan. Kailangan yung mga kakampi, mag-rescue na yan. Uy, parehas po kami nung papeles na hawak ni Lebiste. Kilala niyo yon? Yung mayor na na-issue doon sa 110 million na tennis court. Yan sila magkakakampi di ba? Bugi Arellano, Mark, inagaw din ni Lebiste kay Barsaga. Ang ingay ngayon, sino kaya ang susunod na mag-iingay? Ewan ko. Ganyan naman po ang sitwasyon ng mga DDS. Di ba? Yung mga DDS, kapag, eto ho ang sitwasyon nila lagi. Sa 3 taon, nagalawan nila,
Yan ngayon meron silang superhero, si Lebiste. 'Pag nawala po si Lebiste, mga kababayan, at hindi na ma-appeal at wala ng, bunga, 'di ba? Ang gagawin ho niyang mga yan, babalik na naman po yan sa pulburon video. Yang mga yan, oo, gano'n ang estilo nila. Babalik sa pulburon video tapos ang sasabihin na naman 'no, "Oh, eto ganito, magpa-hair follicle na naman daw ho si Pangulong Bongbong Marcos." Paulit-ulit. Anak ng toko, matatapos na ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang ngayon ho, eh, hindi pa din nila mapabagsak. Kasi nga talagang working president 'no, at talagang malakas po ang suporta ng mamamayang Pilipino sa ating presidente. 'Di ho ba? Tingnan niyo ano nangyari, oh, yung dating mga binabardagol, bumabardagol kay Pangulong Bongbong Marcos na mga kakamping, wala na. Sumuporta na po sila, nakasuporta kasi nga okey sa kanila yung pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, kaya mahihirapan po sila. Kaya yung sinasabi ano daw, -3 na -3 daw. Uy, sabi -3 daw si Pangulong Bongbong Marcos, +31% daw si Vice Presidente. Eh, samantalang sila-sila na lang nandun. Putragis na yan. Yung mga bakla nga nung mga DDS, nagtsosotaan na. Tingnan mo, may balita pa yung isang bakla daw dun nagtakbo nung pera nung mga vlogger. Ang sinasabi. Oh, biruin mo ha, sila-sila nagtataluhan na. Dito po, oh, ayan sila Boss Mike, magkakaibigan kami niyang mga yan. Sila Alicia, sila Jake Magnus. Sino pa po? Oh, yung mga, yeah, sila Banat Boy. Ni walang na-issue dito ng tungkol sa pera. Doon po sa kanila, pera pinag-aawayan. Pera tinatakbo pa. Biruin nyo. Kasi may mga bigay-bigay, may mga abot-abot daw. 'Di ba? Ultimo nga ho, humba, putik na yan eh. Pinag-aawayan nila, pagkain na lang ho, pinag-aawayan pa nila, oh, 'di ba? Anak ng putik na mga DDS talaga ito, oh. Tapos sasabihin nila, "Eh, kami pa din ang natitirang malakas." O eto, pagka etong silabiste ninyo, eh, humarap na sa mga patong-patong na kaso at nakulong na, malamang etche puwera na din sa inyo 'yan. Sabi ni Pulonges Yotman, oh, mga patay gutom daw. Mga DDS, payag kayo nun? Sabi ni Pulonges, patay gutom daw kayo. Eh, totoo naman eh. 'Di ba? 20 pesos na bigas, iyakin kayo. Oh, GCash, o yan, mga pa-GCash. Dito, hindi nga kami naglalagay ng GCash eh. Kadalasan po, ano sinasabi ni Mark Ramos, wag na po kayong magpapalipad. No, itago nyo na lang yan, ibigay nyo sa inaanak ninyo, ibigay ninyo doon, ipadala nyo sa mga anak ninyo. Kami, okay lang po kami. Sa kanila, putek, hindi magi-start yung live. No, hindi magi-start yung live kapag ka, walang nagpapalipad. Eh, grabe doon. Tapos sasabihin nila, tayo mga mukhang pera dito. Di ho ba? Anyway, mga kababayan, oh, eto na po yung inaabangan ni Sir Jorge Edralin. Magpapaalam na po ako. Mga bossing, mamaya New Year na.